Pagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Diyos ay ating matutunghayan sa banal na kasulatan. Ang Biblia ng mga pastor. Amen. Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming pagbubulay sa umagang ito. Sa tanghaling ito, sa gabing ito. Buksan mo ang puso ng bawat isa. Nawa pakinabangan nila ang iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay hindi lamang mapapanaligan, kundi ito ay aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo pong mga tao, ganito ang ating sitwasyon. Noong hindi pa po tayo nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Bagamat hindi ko naman po sinasabing mga bobo kayo. Habang lumalaki naman, sinasama ng mga magulang sa simbahan. Pero, sigurado ka ba? Ganito ang sulat ni Pablo. Si Pablo po itinalaga ng Panginoong Yesus bilang apostol ng mga hentil. Siya po ay isa ring mananampalatayang Pariseo sa pangalang Saulo. Galing po siya sa mga Hudyo sa lahi ng mga Benamita. Pero siya po ay ini-assign ng ating Panginoong Yesus upang dalhin ang mabuting balita sa mga kagaya nating mga hentil. Tayo Pilipino, labas po sa bansang Hudyo o Israel, ay hentil na. Kaya si Pablo ang itinalaga ng Diyos upang pangaralan tayong mga kahentilan. Pilipino, hentil. Sa Bible, dalawa lang karakter ang tao. Kung hindi ka Hudyo, hentil ka. So tayong mga Pinoy, tayo po ay nasasakop sa lahi ng mga hentil. Ganito ang patutuho ni Apostol Pablo. Efeso 2:1. Ito po, babasahin ko. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. 2. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid ang Espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. 3. Ang totoo, tayong lahat, ayun na po, kasali na si Pablo, tayong lahat. Sabi niya sa mga taga-Efeso, noong unang panahon, nung bago dumating si Pablo sa kanilang panahon, na sinasabi niya, ay nabubuhay sa mundong ito. Pero sa verse 3, ang sabi niya, kasali na ako. Ano po? Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo, sabi ni Pablo, sa mga taong kinapopuhutan ng Diyos. Ayun. So maliwanag po pala sinabi ni Apostol Pablo, tayo. Anong sabi niya? Kabilang tayo sa mga kinapopuhutan ng Diyos. Marunong po palang mapuhutan Diyos, ano po?
marunong siyang mapuhot. Sa may nakasulat din po sa 1. Dahanan ko lang ito, Naalala ko, itong sulat sa 1. Nung araw na meron po ako napangaralan mga kabataan. Binasa ko po ito sa kanila. 1:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Sabi ng mga kabataan magkakapatid, 3 po yun Ay, meron palang ganyan. Marunong palang mapuhot ang Diyos. Narinig po nila sa Biblia kasi. Sabi ko, oo naman. Ayan ang nakalagay. Pag hindi ka sumunod kay Jesus, ang Diyos ay mapupuhot sa iyo. Kaya sabi ni Pablo, tayo, hindi niya po inatsapyera sarili niya, apostol na po yan. Kaya pinapakita lang ni Pablo, bago siya naging apostol, ganyan po siya. Isa rin siya sa mga kinapupuhutan ng Diyos. Okay? Sa 4. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Hindi niya sinabing hindi niya sinabing akin, kundi sinabi niya atin. Kasama yung mga kausap niya. O ano po daw ang Diyos? Mahabaging Diyos. Dito po sa Roma, tignan natin ng 9:15. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, maabag ako sa nais kong kahabagan at naaawa ako sa nais kong kahawahan. Maliwanag po? Ano daw ang sabi ng Diyos? Sinahabag at nahawa. Ulitin natin. Mahabagin ako sa nais kong kahabagan at nahawa ako sa nais kong kahawahan. Ayan. Yan po ang Diyos, So, tuloy natin sa Efeso 5 naman. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. O yun, po? 6. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang sandali po, mamunong mamunong kasama niya sa kalangitan. 7. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmalaki ang sinuman. Ayon. Yung pananampalataya pala natin, yun ang susi. Sa awa ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay mahawain, ang Diyos ay mahabagin. Yung binasa ko sa 1:36, kung sasampalataya ka kay Jesus, may buhay na walang hanggan ka. Yung pananampalataya natin sa Kanya,
Yun ang nagdala ng awa sa atin ng Diyos. Amen. Kaya tayo pong lahat, ang sabi ni Pablo, dati tayong makasalanan. Kinapupuhutan tayo ng Diyos. Ano yung kinapupuhutan ng Diyos? Hindi tayo sumusunod sa kanyang anak. 1:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Subalit, yung hindi susunod sa kanyang anak, hindi magkakaroon ng buhay, kundi mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. 1:36. Kinapupuhutan tayo kasi nga iwalay tayo kay Kristo noong panahon na yahon. Tayo ngayon ay noon na iwalay tayo kay Jesus, tayo ngayon ay sumusunod sa takbo ng mundong ito. At ang nagpapatakbo ng mundong ito ay walang iba kundi si Juan, unang Juan 5:19. Alam natin tayo sa Diyos kahit na buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Yon. Dati po, ang buhay natin nung iwalay tayo kay Jesus, tayong lahat ay nasa ilalim ng pamamahala ng dyablo. Itong buong sanlibutan, nasa ilalim ng kapangyarihan niya. Ganon tayo noon. Anong sabi ni Pablo? Nabubuhay tayo sa gusto natin. Nabubuhay tayo kung ano'y kaliligaya natin ng ating katawan. Doon po sa Efeso 1:2. Ano po? Ganon po tayo. Tingnan niyo po ang inyong sarili, kaibigan. Nung bata ka, habang lumalaki ka, ano ang kinaiiligan mo? Yung iba nga, sabi nila, kasama na sila sa simbahan ng kanilang magulang. Inihandog na sila sa simbahan ng kanilang magulang. Pero kinalaho na anong nangyayari? Yung sanlibutan, hunti-hunti mong niyayakap. Kasi curious ka, anong meron dito? Bakit tayo akong gumawa dito? So, namalaya na lang ng tao, unti-unti nilang kayakap ang sanlibutan. Kaya wala naman pong nagsimula na matino tayo eh. O yung bata, habang lumalaki, ang tigas ng ulo. Habang lumalaki, tumitigas ang ulo. Kasi katwiran. Anong katwiran ng mga ibang tao? Kasi ang ginatas niya yan, ng bata yan, gatas ng hayop. Yun, yung ibang tao, ganun ang katwiran. Ano po, hindi kahit naman gumatas sa nanay yan eh. Ano sabi ng mga nanay? Buti pa, pinisil ko ng ilong mo nung bata ka. Kita nyo po, may mga nanay na ganyan. Kasi may mga anak na pasaway po talaga. Ganyan po tayo, lahat. Kaya sabi ni Pablo, kasama ako dyan. Kasama ako dyan. Kaya, bilang tao, anong sabi ni Pablo? Ang Diyos ay mahabagin, mahawahin. Ano po? Ulitin natin, ano? Ano sabi niya? Sa Efeso 2:4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Dakila ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Roma 5. Basahin po natin, ano? Dito po sa 10, dati tayo, sabi ni Pablo, dati tayo mga kahaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ang buhay. Sa 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa.
Yun. Nung tayo makasalanan pa, doon po natin naranasan ang abag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Purihin ng Panginoon. Ganyan po tayo sa harap ng Diyos noong panahon na yon. Wala pong pwedeng ako naman, pinanganak akong ganito. Ako naman, ganito, ganire. Wala pong ganyanan. Malaya kang mga tuwiran. Pero the truth is, ayan, tayo po ay mga taong kinapopuhutan ng Diyos. Ano pa yung bukod sa kinapopuhutan ng Diyos? Hallelujah! Ayan po Kala ko po yung nagtatambol. Ito pala. Nililibot po nila yung imahe ng Santo ni Nazareno. Ayan Ayun po akala ko yung nagtatambol kaya ako po na ayan. Sige, ayun po kasi pa may tumatambol. Kasi kung nagsasalita ako may tumatambol. Kaya tinignan ko po, yung pala yung mga Nazareno, mga deboto, laiko, sabi nila sa karatula nila bandera. Nililibot nila kasi sa 9 nitong January 2024 Fiesta ng Nazareno doon po sa Quiapo Church po yan, na sabi nga nila yung lastrasyon ay muli na nilang ibabalik na naman po yung dati kasi nahinto dahil po sa pandemic. Kasi nung pandemic talagang sinarayan yung mga prosesyon o traslasyon, lastrasyon. Kasi nga po dahil yung dikit-dikit, kasi sabi nila pwedeng makahawa yung COVID-19. Ganun po kasi kalupit ang COVID-19 nung araw at marami pong naging biktima dyan. Milyon-milyon sa buong mundo. Kahit sa kabila na meron pong bakuna. Okay, tuloy tayo kay Pablo. Ang tayo ay dating kinapupuhutan ng Diyos. Ayan, nakalagay po sa Efeso at saka sa Roma. Yung binasa ko sa Roma chapter 5, pinakita po ni Pablo na dati tayo po'y kahaway ng Diyos. Ayan, yung palang kinapupuhutan, kahaway. Sino yung kahaway? Yung kinapupuhutan niya, yung hindi sumusunod kay Jesus. Ayan po yung Christ alone, Ano pa? Ang sabi po dito sa 1:8, 40. Tignan natin, maganda gamitin natin ng magnifying glass. Okay. Ano po nakalagay? Ito po, 1:8:44. Ang diablo ang inyong ama. Ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Ano bang gusto ni Satanas? Yung buhay sa sanlibutan. Yung Efeso na binanggit ni Pablo na nabubuhay tayo sa hilig ng ating laman. Yun ay makamundo. Kaya sabi ko habang lumalaki tayo, ganun po ang ating nagiging karanasan. Ngayon, si Juan naman,
Dito sa unang 1, pasisya na po kayo, wala tayong kodiko. Pero tsaga-tsaga lang, makikinabang din po tayo, Sa unang 1, 2, 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Yun. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito hindi nagmula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi po sa Diyos yan. Yung nasa ng laman, nasa ng mata, at saka kayabangan. Pagmamataas, kundi sabi niya, sa sanlibutan. Sino ba nagpapatakbo ng sanlibutan? Ng 1:5-19, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ni Satanas. So, ibig sabihin, yung mga sinabi ni Juan dito sa 2:15-16, yan ay lahat na produkto ni Satanas. Kaya sabi ni Pablo doon sa Efeso 2:2, anong sabi niya? Sabi niya, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Yun nga po, yung mga salaman, yun. Noon, masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa impapawid. Ang Espiritu nagahari sa mga hayaw, magpasakop sa Diyos. 3. Ang tutuhoy tayong lahat. Yun. Tayong lahat. Pati si Pablo, sinabi niya sarili niya. Okay? Yung sa sanlibutan, yun ang ating tinatakbo. Kaya sabi ni Jesus, mga hanak kayo ni Satanas. Yun. Anak tayo pala ni Satanas. Hallelujah. Buti na lang. Nahawat na habag ang Diyos sa atin at ibinigay ang kanyang anak na si Jesus. Kung walang Jesus na ibinigay, paano na lang tayo? Lahat tayo sama-sama sa apoy ng impyerno. Doon tayo lulugar talaga. Yun ang ating final destiny pagdating ng araw. Pero dahil sabi nga ni Pablo, malaki ang hawa. Basahin ko sa Efeso, ano sabi niya? Subalit napakasagana ng abag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Yun. The greatest love of all. Ano yun? The love of God. Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahabagin siya, mahawayin ng Diyos. Sa kabila ng tayo po'y mga makasalanan, nabubuhay tayo sa kamunduhan. Sino po bang hindi nabuhay sa kamunduhan? Sa bisyo. Ako, nabubuhay din po ako sa bisyo. Hindi naman po ako nagdroga. Alam ko masama ang droga kasi may sakit po ako ng asma. Yung sigarilyo. Hindi ko po inano yan kasi sinasabi ng doktor yan, huwag kang manigarilyo. Kasi po asthmatic ako. Pero uminom din po ako ng alak. Noong araw, malakas po ako uminom ng alak. Yung markang demonyo kung tawagin. 1.5. Ganun na po ang capacity ko noon. Kasi meron pong markang demonyong nabibili na 1.5 po siya. Nasa lalagyan siya ng plastic. Plastic po yung lalagyan niya, korting kabaho. Kaya pag uminom ka doon, para namumuro yung kabahong mo. Bakit? Alam nyo naman nung araw, marami pong mahilig mag-inom ng markang demonyo. Lalo na pagka-piyesta. Pagkatapos po ng pag-inom ng markang demonyo, away, gulo. Kung minsan po, kinabukasan na sa balita, patay nang dahil sa piyesta. Ayun. Anong ininom? Markang demonyo. Ano po? Ganon po tayo noon.
Ako inaamin ko naman. Oh, pinagbabawalan na ako ng tatay ko noon. Minsan nakipamiyesta po ako. Talagang gumapang po ako pauwi eh. Sa totoo, talagang naranasan ko po yung gumagapang. Talagang naranasan ko po yung paggapang ng pag-inom ng markang demonyo. Ano po? Talagang gumagapang ako sa sobrang lasing. Kaya sabi ng tatay ko, nung nabubuhay pa siya, huwag ka nang bumarkada sa mga barkada mong yan. Mga kabataan po kami noon, ka, kasisingidad ko po sila mga kapitbahay ko po. Siyempre, sino bang mababarkada ko kundi yung mga kapitbahay mo, kaidadan mo. Nya lang yun po, kasi grabe ang tama ng markang demonyo. Sa isang pagkakataon, nandun na po ako nakatira sa Baguio. Doon po ang trabaho ko sa Baguio. Uminom po ako mag-isa ng markang demonyo kasi sa Baguio po, mabiling-mabili ang markang demonyo eh. So, uminom po ako, isang bilog. Pero nalasing po ako. Papunta po ako sa, ano na kasi yun, yung isang parke sa Baguio, yung magdadala ka ng ilaw. Ano pong pangalan yun? Nakalimutan ko. Dahil po sa markang demonyo. Sumakay ako ng jeep sa bayan, papunta ron. Andanon papuntang Marcos Highway, doon po andanan, no? Nakalimutan ko na po yung pangalan nun. Magdadala ka ng sulo, ilaw. Ano? Gusto ko sanang pasyalan. Kaso nakainom ako. Nakatulog po ako. So, hindi naman ako ginising ng driver ng jeep. Hanggang sa pumila naman siya, pabalik na naman ng city. Aron nga, nandun na po kami sa tabi ng PGH. Do sa may mga garden kasi sa tabi nun eh. Sinuntok niya po ako rito. Sabay tulak sa akin sa jeep. Nahulog po ako sa yung mga garden. So, doon po ako nakahiga. Buti doon ako inulog. Hindi ako inulog sa bagin. Kasi po, yung pagpunta po doon, meron pong bangin kang madadahanan. Buti hindi ako doon inuhulog. Ano po? Kaya doon po ako nahulog sa tabi ng Baguio General Hospital. Yung sa garden, sa tabi ng kalsada. Ano po? Kung napunta na po kayo sa Baguio, yun po yung naghihiwalay ng dahan. Papuntang Quezon, papuntang Marcos Highway. Ano po? Then PGH, ano po? So, doon po, dahil sa kalasingan ko, nakatulog ako ron. Nakita po ako ng mga kasama ko sa trabaho. Kinabukasan sabi nila, ang bira ka naman. Ba't doon ka natutulog? Nakakaya. Nakatulog po ako ron. Kalasingan. Nang dahil sa markang demonyo na yan. Ano po? Yan po naman ang paborito ko ng araw. Markang demonyo. At dito rin nga po, dito na blackout din po ako sa pag-inom ko rin ng markang demonyo. Malupit talaga yung markang demonyo. Nagiging matapang ka. Ano po? Nang dahil po sa pag-inom ng markang demonyo. Kaya sabi ni Jesus, anak kayo ng diablo. Totoo naman po yun eh. Hindi naman nagsisinungaling ang Panginoong Yesus eh. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kahit po dinadala kayo ng simbahan ng inyong nanay, magbuhat ng bata kayo. Ako po, bata ako pala, simba kami eh. Halos lumaki din kami sa simbahan eh. Bata pa lang po kami. Yung araw ng linggo, ang gusto po ng tsahin ko, kasi sa tsahin ko nakatira eh, sa Pampanga. Gusto po nila lagi kami sa may una. Kaya kung pumunta po kami ng madaling araw, kada linggo, doon po kami sa harapan. Sa harapan. Nung lumalaki na po rin ako, nung nalipat naman po ako ng ibang lugar na naman, sa isang probinsya na naman po, naging barkada naman po namin ay mga
sakristan. Halos lumaki rin ako sa simbahan. Pero yun nga po, anong bunga? Yun, markang demonyo. Kaya huwag nyo sabihin na kayo ay bata pa lang, dinadala kayo ng magulang nyo sa simbahan. Kaya sabi nga ng magulang buti pa pinisil ko na lang ang ilong mo nung bata ka, sabi nila, hindi ba? O baka naman naranasan mo kaibigan yan. Ako hindi ko naman naranasan yan. Pero marami akong naririnig na ganyan. So tayo, ang nature natin, habang tayo lumalaki, tayo ay nagiging anak ng dyablo. Noong nagkakamalay tayo. Kasi nga, ang gusto natin takbuhin, yung sinabi ni Pablo sa kamunduhan. Na yung kamunduhan na yon, yun pala ay si Satanas ang may produkto ng kamunduhan. Yun nagbibigay ng kaligayahan ng laman, lust of flesh, lust of eye, at yung kayabangan. Yung tao, pagka nagkapera, laging mayabang Yun po ang natural nating kalagayan sa harap ng Diyos, na tayo po kanyang kinapupuhutan. Pero, sabi nga niya, mahawain ng Diyos, mahabagin. Napakadakila ng kanyang pag-ibig. Ibinigay si Jesus sa atin. Kailan po ibinigay? Nung ipinanganak po ni Maria. Isinugo at ipinanganak ni Maria ang tawag Jesus. Ayan po, in Christ alone. Siya po ang tagapagligtas. Siya ang inihandog para tayong mga tao matamo natin yung kaligtasan. Kasi hindi gusto ng Diyos na tayo po'y mapahamak sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, makasama tayo sa langit. Ngayon, gusto mo ba, kaibigan, makasama ang Diyos sa langit? Pero sa Biblia po, abang tumatagal, kailangan ang pananampalataya mo ngayon ay nagiging batayan ay ang Biblia. Yun nga po sabi ko sa inyo, wala man kayong narinig na turo at aral ng Biblia, habang lumalaki kayo, sinasama kayo ng inyong mga magulang sa simbahan. Parang kami po. Nagro-rosaryo pa kami nung alas 6, no? Yung alas 6 sa Pampanga. Nagro-rosaryo pa po kami. Alos lumaki rin po ako sa reliyosong pamilya. Pero yun nga po, nung lumalaki po ako, anong nangyari? Naturingan kabarkada ko, mga sakristan pa. Ang malupit po noon, nagsusugal kami ng mga sakristan doon po sa harap ng simbahan. Nahuli kami ni Padre. Karakuros. Loko-loko naman doon mga sakristan. At saka yung mga nagtitinda ng bulaklak sa simbahan. At saka yung mga naglilinis ng simbahan. Sila po yung kasugal namin. Yung mga nagtitinda ng bulaklak, babae pa, tumataya rin sila sa Karakuros. Kanya lang, doon po kami sa tabi ng pinto. Halimbawa, ito yung pinto. Dito po sa side. Bigla napadaan si Padre. Huli kayo! Wala po kami magawa kasi mga kabataan kami noon. Sabi ng pare, wag naman kayo dyan magsugal. Hindi naman siya sinabi, wag kayong magsugal. Wag lang kami magsugal doon. Wala siyang magawa. Kasugal namin, nagtitinda ng bulaklak sa simbahan. Mga naglilinis na simbahan. Mga sakristan nila. Meron pa nangyari po. Nahuli kami ng pulis. Sinumbong kami. Nagtakbuhan po kami, nagpulasan kami. Nadakma po yung kamay ko ng pulis. Siyempre, bata ako, matatakot ako. Malagpos ako sa kanya, hindi niya ako binitawan. Ang problema, nakapay niya yung baril niya, wala yung baril niya sa kanyang holster. Binitawan ako, siyempre, hanapin niya yung baril. Kasi mas mahal niya pa yung baril kaysa sa akin. Bakit? Pag nakuha ng ibang tao yung baril niya, lagot siya. Matatanggal siya sa pagkapulis. So, kaya baka gamitin pa nila yung baril. Kaya nakatakas po ako. Talaga yung mga moment po yun ng kabataan ko. Sa simbahan po yun
Ganon po kami ka ano ba tawag doon? Wild ng mga taga-simbahan mismo. Yan, ano po? Okay. Tama na po yun, yung adventurous kung kasi ah, hindi ko po makalimutan kasi nakakata. Naalala ko yun, nangingiti po ko eh. Bakit? Eh, nakuha yung kamay ko. Nadakma ko ng pulis. Ako yung nadakma niya eh. Ang dami namin. Nagsusugal kami eh. Ano po? Pero, buti na lang, wala yung baril niya sa holster niya. Nahulog po. Buti nakita niya. Eh, wala na siya nahul eh. Nagpulasan na kami. Siyempre, sino bang hindi matatakot? Pulis po yun eh. Kaya naalala ko nung araw, sabi ko sa father ko, nung malaki na ako, may trabaho na po ako, no? Nasa tamang edad na ako. Meron po kasing mga taga-narcotic na nag-iikayat sa amin na magpulis kami. Sabi ko sa tatay ko, tay, gusto ko maging pulis, sabi ko. Nagalit ang tatay ko. sa galit niya, sabi niya, may trabaho ka na, ba't ka pa magpupulis? Sagot ko sa kanya, simple lang ang gusto ko, tatay ka ako. Ano yung sabi niya? Sa loob ng isang taon, manunungkulan ako bilang pulis, magnanakaw lang ako. Para may pera tayo. Eh, kasi mahirap lang po kami eh. Eh noon po, hindi naman naigpit ang pagpulis eh. Actually, college level naman po ako, no? College level. Kaya pwede rin ako magpulis. Kasi nung araw, hindi naman maigpit ang pagpupulis. Naalala niyo po ba yung nangyari doon sa Paranaque, no? Si, ano ba yung pulis na sila yung anak ni Freddie Webb? O, yung isang pulis doon, hindi naman po graduate yun, naglagay lang yun eh. Dahil pinagtapat niya yung pagkapulis niya, hindi siya graduate, naglagay lang, hindi mo natanggal po yon. Okay, iwan na po natin yung adventures na yan, ano? Yan po ay sa Diablo. Kaya tayo pong mga tao, lumalaki po tayo, kahit anong sabihin nyo, kaibigan, takbo natin sa Diablo. Gaya na sinabi ni Pablo, na noon kayo inapa sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Yun po ang totoo. Pero dahil po sa habag ng Diyos, ibinigay si Jesus. So, ginawa ko po, tinanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Eto ako ngayon sa inyo, nagsishare ng Word of God. Sinong pinipromote ko? Iyan o. In Christ alone, wala nang iba. Siya lang po makapagliligtas sa atin. Acts 4:12. Ayan. Gawa 4:12. Kay Yesu Kristo lamang matatagpuan ang ating kaligtasan. Amen? Kaya kaibigan, kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo kay Jesus, panahon na. Kasi pag hindi mo sinuko, mananatiling napupuhot ang Diyos sa iyo. 1:36. Marunong ding mapuhot ang Diyos, marunong din magalit, marunong ding mamarusa ang Diyos. At ang parusa, pag hindi mo sinuko ang buhay mo kay Jesus, naghihintay ang apoy ng impyerno. Pahayag 21:8, Pahayag 20:10. Kasama mo si Satanas na may produkto ng kamunduhan. Pag hindi mo sinuko ang buhay mo kay Jesus, doon kayo magkakasama ni Satanas at ang kanyang mga fallen angel. Chapter 12 ng Revelation, na nahulog yung 1/3 kasama ni Satanas na natangay niya dito sa mundo. Doon po papunta yun sa impyerno pagdating ng final judgment ng lahat. Ano po? Kaya sana meron po kayong natutunan. Hindi pa huli ang lahat hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Yesus. Panahon po ng pagliligtas ng Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo.
Nawa, Panginoon, yung mga nanonood ng video ito, buksan mong puso nila. Kung hindi pa po nila sinusuko ang buhay nila kay Jesus na iyong anak, ipuin mo, buksan mo ang kanilang pagkahunawa. Kami po dati anak ni Satanas, pero nang tinanggap namin ang iyong anak, kami po ay tinuring mo bilang mga hanap. Ganon din po ang gawin mo sa kanila, Panginoon Diyos. Kung sila mo po ay may bigat sa buhay, yung paghahanin. Kung sila man po ay may iba't ibang klaseng karamdaman, iyong pagalingin. Salamat po, Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, kaibigan, ayan in Christ alone. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Alam niyo na po yan. Ang kasunod. Like and share. Share lang po. Kayo po mga nasishare, ni-share nyo naman. Wala pong personalan dito, Wala pong reliyon. Wala po akong pinopromote na reliyon. Ang pinopromote ko ay isa lang. In Christ alone. Tandaan niyo po yan. Minsan pa, nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Hanggang dito na lamang po. God bless us all. Amen? Amen.